lugar ang malilikom na pera sa second collection ng bawat misa. Ngayong taon, inaasahang papalo sa 8 milyon ang bilang ng mga debotong makikiisa sa pista. Kaya naman pakiusap ng mga organizer, huwag nang magsama ng bata, matatanda at nagdadalang tao sa prosesyon. Hindi naman po natin sinasabing huwag silang pupunta. Sa amin, huwag sumama sa prosesyon at huwag makipagsiksikan sa daraanan ng prosesyon. Huwag na magdi-display ng mga mamahaling alahas. Dahil tukso yun temptation. Mahigit 1,600 tauhan ng PNP, MMD at Bureau of Fire Protection ang tutulong sa task group na Sareno ng Manila Police. 40 CCTV naman ang nakakabit sa paligid ng Quiapo Church, bukod pa sa nasa ruta ng prosesyon. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. At sa ibang balita, unti-unting nalalaso ng katawan ng isang binata matapos magturok ng mercury sa kanyang braso. Hindi raw alam ng biktima na nakalalaso nito dahil paniwala raw ng kanyang lolo, nagdadala raw ito ng kakaibang liksi sa katawan. May saksi exclusive si Rafi Tima. Nang puntahan ng aming news team sa East Avenue Medical Center ang 18 taong gulang na itago natin sa pangalang Jerry, baka sa mga bukol sa kanyang braso. Indikasyon ito ng chemical na mercury na kanyang itinurok. Kwento ni Jerry, at 12 nitong Disyembre nang iturok niya sa sarili ang nakuhang mercury sa pinagtatrabahong minahan sa Quezon. Sabi raw kasi ng kanyang lolo, maganda raw ang epekto nito sa katawan. Ginawa ko po sa ringgilid sa lalagyan, nilagay ko po dito. Dito po tinutusok. Ilan yung tinurok mo? 4 na bihis po yung karami. Ibabaon sa katawan yung mercury para anong mangyayari sa'yo? Pampaliksi daw po. Ayon sa tumingin na doktor, apektado na raw ang atay at baga ni Jerry at kung hindi maaagapan, madadamay raw pati ang kanyang utak. Ang daming niyang in-inject, itinurok, at the same time mataas yung level ng asoge sa dugo niya, kailangan matanggal yon kasi baka maabsorb yung mercury, and at the same time baka mabulok yung braso niya, so kailangan maoperahan. Bagamat nakaabot ng second year high school, hindi raw alam ni Jerry na nakalalaso ng mercury o asoge. Hindi rin daw sinabi sa kanya sa pinagtatrabahong minahan na dapat labis-labis ang pag-iingat sa paghahandle ng chemical na ito. Sabi sa iyo ngayon ng mga doktor? Na lason daw po. Hindi ko naman po alam na lason na dito, pinaglalaroan lang namin doon. Hindi rin daw ito alam ng ama na naniniwala ring maganda ang epekto ng mercury sa katawan. Pero ibang asoge o mercury raw ang ginagamit ng mga nakatatanda sa kanila. So kayo naniniwala ba sa ganun? Maniniwala ko. Pero hindi ho gayang klaseng asogi ang ilinalagay sa baraso. Yun ay talagang asoging yung naanak ko sa gayang baraso. Hindi yung asoging panghuli ng mina, ng ginto. Dala pa ng ama ng biktima ang natirang mercury, pero nakasilid lang sa bote na binalot ng plastic. Nang itest, tumunog ang alarma ng mercury analyzer, indikasyon na tumatagas ang lason. Kaya iniwan na lang ito sa toxicology unit ng ospital. Babala ng toxicologist sa East Avenue Medical Center, lahat ng klase ng mercury ay nakalalason na para matanggal sa katawan ay kailangan ng mahal at mahabang gamutan. For the first 5 days, mga 30,000 pesos para sa antidote. Pero yung gamutan natin, depende kasi kung gaano yung ibababa ng asoge sa katawan niya. Pero usually, ang treatment natin, after 5 days of treatment, meron pa tayong 2 weeks treatment. Kami po yung humihingi ng tulong sa Jimmy ng talaga pong wala kaming makukuhang pambiling gayang halaga. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. At sa ating ulat panahon, posible raw malusaw na sa loob ng 24 oras ang low pressure area sa timog silangan ng Mindanao. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 550 kilometro, silangan-timog silangan ng General Santos City. Pero kahit maliit na raw ang tsansa nitong maging bagyo, magdadala pa rin daw ito ng ulan sa silangang Visayas at sa Mindanao. Kaya paalala ng Pag-asa sa mga nakatira sa mabababang lugar, mag-ingat sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Magiging bahagyang maulap na may kasamang ulan sa iba pang bahagi ng Visayas. Magiging maulan din sa Luzon dahil sa hanging amihan. Sa sports aksi, nakarating na ang batikang mountain climber na si Romy Garduse sa Camp 2 ng Vinson Massif, ang pinakamataas sa bundok sa Antarctica. Di raw biro ang kanilang binuno dahil sa tarik ng aakyatin, pero sulit naman daw ang pagod. Narito ang report.
Biyahe pa lang pa Antarctica. Exciting na raw kwento ng veteran mountaineer na si Romy Garduse. Para raw silang mga sundalong isinakay sa isang Russian cargo aircraft. Nag-landing kami sa Glacier, Blue Ice. So hindi siya normal na runway. Tapos right after namin mag-landing, nasira aeroplano namin. So yung ibang teams sa Union Glacier. At simula pa lang yan ng adventure ni Romy sa pag-akyat sa Vinson Massif, ang pinakamataas na bundok sa Antarctica. Ang bundok na ito nakabilang sa tinaguriang 7 Summits o 7 pinakamataas na bundok sa 7 kontinente ng mundo. May taas na mahigit 16,000 feet habang 21 kilometers at lapad na 13 kilometers. Kasama ni Romy ang kapwa Pilipinong si Levi Nayahangan at 4 pang teammate bukod pa sa 2 guide. Sa vlog ng outfitter ni Romy na Mountain Madness, ikinuwentong mainit na kape ang isinalubong sa kanilang pagdating sa base camp. Tamang-tama dahil sa taas sa 7,000 feet, umaabot hanggang -32 degrees Celsius ang temperatura sa base camp na matatagpuan sa Branscombe Glacier. Nang makausap namin si Romy sa base camp, mag-aalas 12 na raw ng hating gabi roon, pero ang liwanag, parang alas 4 lang daw ng hapon sa Pilipinas. Maliwanag na maliwanag pa, pero mafe-feel mo yung baba ng temperature. So far, ang ganda-ganda ng weather dito sa Antarctica. Mula base camp ay nakarating na nitong weekend si Romy sa Camp 1 na may taas na 9,600 feet. Matapos ang isang araw na pahinga, tumuloy sila sa Camp 2 na may elevation na 10,000 feet. Medyo hard day siya kahapon. Siguro nagpa 7 hours na matarik na akyatan. Ang kasama namin hindi tumuloy, siya napagod. So, siyempre, nakaka-affect rin yun ng team movement. Nag-iwan na raw sila ng mga gamit sa Camp 2 pero bumalik din muna sa Camp 1 para magpahinga. May ilang nagbasa ng libro habang si Romy naman daw ay gumawa ng snowman. Nagsalo rin sila sa pizza bilang pagdiriwang sa bagong taon. Pero pag-amin ni Romy, feeling namin kulang yung pagkain. So, ang iba pa rin yung ikaw ang nagluluto at nagdadala ng sarili mong pagkain. susunod nilang target na makabalik sa Camp 2 at dumiretsong high camp na matatagpuan sa pagitan ng Vinson Massif at Mount Sheen at may taas na 12,400 feet. Mula rito, tatahakin na nila ang mahigit 3,600 feet para maabot ang tuktok ng Vinson Massif. Para sa saksi, Ian Cruz ang ulat.